guys, let's talk about relationship. Nowadays po, mas marami yung mga nakukuha kong concern, question tungkol sa relationship, tungkol sa marriage, especially mga nasirang relasyon. Lahat ng relationship po ay may ups and down. Marami po talagang time na kailangang ilaan nyo para mag-work ang relationship ninyo. Pero, papaano kung ang yung relationship nyo mas marami ng hard times kesa sa playtime? Mas marami na kayong sinusolve na problema, mas marami na kayong mga bagay na pinagtatalunan kesa dun sa mga time na nagre-relax kayo at masaya kayo. Now, let's talk about signs that your relationship is over. Pag ang relasyon nyo ay puro criticism na, puro defensiveness na, yung tipong pag may nag-e-explain ng side niya umiikot-ikot yung mata mo na parang naiinis ka pa tuwing nag-e-explain siya. Vice versa yon. Parang tingin mo lahat ng sinasabi niya ay disgusting na o wala ng mga kabuluhan. Sign na yan na yung relationship nyo ay nasa trouble na. Number 1, there is no emotional connection. Kapag ang sparks ay wala na. Ang foundation ng healthy relationship ay yung both partners ay kailangan comfortable kayo sa isa't isa. Open kayo sa isa't isa, nag-share kayo ng thoughts and opinions ninyo. Kapag hindi na kayo nag-open with your partner, hirap nang sabihin kung ang relationship nyo ngayon is worth saving. Meaning, yung communication ninyo ay nag-breakdown na. Papansin nyo naman yan sa partner mo or sa inyong dalawa na hindi na kayo nagde-discuss pa ng mga bagay-bagay tungkol sa buhay nyo. Mag-discuss man kayo tungkol na lang sa pangangailangan ng pamilya or bata, kung may mga anak kayo or kung meron kayong mga bayarin na sinesettle, doon na lang kayo nag-uusap. Napakahalaga ng communication sa isang matatag na relasyon. Number 2, aggressive communication. Yes, nag-uusap nga kayo pero madalas away naman at sumbatan na lang. Hindi na kayo willing pareho na ayusin pa o i-deal pa yung mga disagreements ninyo. Kasi sa tuwing pag-uusapan ninyo ay nauuwi lang kayo sa away. Hindi mo na kayang baguhin yung mga negative na thoughts and judgment mo sa kanya. Palagi nang ganon ang nangyayari. Number 3, there's no appeal to physical intimacy. Itong intimacy na to guys, ito yung yakapan, hindi lang to sex ng sex. Diyan yung lambingan, harutan, madalas kanyang niyayakap at hinahawakan. Ang paghawak sa mga kapartner natin ay nagre-release ng hormones yan. Magandang hormones tulad ng oxytocin na sumusuporta sa connections and love para doon sa isang tao. Kung may mangyari man sa inyo nung partner mo, hindi na siya lovemaking. Sex na lang. Wala na yung feelings. Urge and libog na lang ang naiiwan. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Another thing, you don't trust them. Ang relasyon guys, isa rin sa pinakamahalaga ang tiwala sa isa't isa. Pag wala ka ng tiwala sa partner mo, bawat kilos niyan at sinasabi niyan, pagdududahan mo kung totoo ba or hindi. Kahit wala kang nakitang proof dun sa mga sumunod niyang kasalanan sa'yo, palagi mong paniniwalaan yung sarili mo na posibleng hindi totoo yung sinasabi niya. Another thing, fantasizing about others. Madali ka nang nagkakaroon ng desire sa iba. Etong sign na to konting misleading kasi sabi ng mga expert, meron naman talagang healthy na relasyon, masayang relasyon, pero merong isa minsan na nagkaka-crush sa iba. Fantasizing about others is normal lang naman. Kaya may nakita kang sexy na actress, model, or gwapong model, okay lang na magkaroon kayo ng crush doon kasi hindi naman yan sasabayan ng action. Pero kapag meron ng pagnanasa, gusto mo nang makatalik ang taong to, ini-imagine mo na siya from day to day. At tuluyan nang nawala yung desire mo doon sa partner mo. Hindi na po magandang senyales ito. Last one, nagkakaroon ka na ng sarili mong goal, meaning wala na siya sa future mo. Gumagawa ka
ng bagong goal na ikaw lang. At kung meron siyang goal, wala ka nang pakialam doon. Hirap ka nang i-realign yung hope mo para matupad mo yung goal mo with him or with her. Kasi yung normal na relationship, kapag down tayo, no, yung emotions natin masyadong down. Pag nandyan yung partner natin para bigyan tayo ng encouragement, para bigyan tayo ng support, diba, lumalakas ka. Kasi nandun yung joy sa relationship. Pero kapag wala ka nang naririnig na support galing sa partner mo, sign na yan na disconnection na kayo. Sa hindi magandang senyales yan na nararamdaman mo dun sa pinakaloob-loob mo. Hindi nyo na sinusupport ang gusto at yung goals ng isa't isa. Alam nyo po, kahit nararanasan nyo ito sa relasyon nyo, yung mga ganitong negative na senyales, hindi naman ibig sabihin nun is your relationship is over. Unless they don't change. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope may naibigay po akong tips at kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!